Matapang na pinasaringan ni Atty. Ferdinand Topacio si dating Senate President Tito Soto sa isang panayam na ngayon ay kumakalat sa social media. Ayon kay Topacio, hindi umano ligtas si Soto sa mga pagkakamaling legal at mga desisyong puno ng kabobohan at kapritso na nakakaapekto raw sa tiwala ng publiko at hustisya ng integridad ng Korte Suprema. Mabilis na umani ng reaksyon ang pahayag na ito mula sa publiko at mga personalidad sa politika. Ayon kay Atty. Topacio, ilang ulit na raw umanong nakialam si Tito Soto sa mga legal na proseso kahit wala itong sapat na kaalaman sa batas. Tinawag niya itong kapritsoso at sinabing ginagamit lamang ang posisyon at impluwensya para isulong ang personal na interes at hindi ang katarungan. Bigyan din ni Topacio na hindi dapat ginagamit ang mga dating opisyal ang kanilang popularidad para baluktutin ang mga prosesong legal sa bansa. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Tito Soto sa mga mabibigat na paratang ni Atty. Topacio, ngunit inaasahang magsasalita ito sa mga darating na araw. Samantala, hati naman ang opinyon ng publiko. May mga pumupuna sa naging pananalita ni Topacio habang may ilan na sumasang-ayon at nananawagan ng mas mahigpit na pananagutan sa mga dating opisyal. Abangan ang susunod naming ulat para sa mga bagong kaganapan sa mainit na bangayang ito. Nagkiyan nga ang balita ang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ball University. Alam mo yung Ball University? Ano isbula? Yung school buko. Eskwelalang pera ko, dito enjoy ako. Grabe naman yan. So talaga to. Oo, akala ko kasi nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi pa pala, nagpapapatawa pa siya hanggang ngayon. Sabi niya, may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Ay. Oh my God! Oh my goodness. Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? Hindi po nyo pwedeng i-disregard. Ngayon, may nagsabi magbobotohan pa daw. Oh? In my humble opinion, even that, wag nyong dapat gawin. Bakit? Kapag nagbotohan ang Senado kung susundin o hindi ang Korte Suprema, it sends the message na optional ang pagsunod sa Korte Suprema. Hindi po ganun. Tama. Parang ganun Paano? Kung ang boto ng karamihan ng senador ay tuloy, i-disregard nyo yung Korte Suprema. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Oo. Number 2, kahit na manalo yung no votes na no, wag ituloy. Mali pa rin po yung gagawin nyo. Ito po ang dapat gawin ninyo in my humble opinion. Nag-convene kayo since na-convene na yung ang Senate as an impeachment court. Pasumpain nyo na rin yung mga bagong senador at senator judges. Then, since na-inform na naman pala kayo, in-acknowledge na-inform na by email yung Senate ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate President as presiding officer of the impeachment court should inform formally the members thereof, the senators judges, na mayroong desisyon ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction. Therefore, i-declare na niya na functus officio ang impeachment court. Yun, very orderly. Ngayon, kung may hihirit, hayaan nyo siya magdadaldal, bigyan nyo ng 15 minutes. Pero pagkatapos noon, hayaan mo magdaldal si Ontiveros, kung sino man dyan, si Tito Soto, then pagkatapos, tapos na. Wala rin namang magagawa yung daldal nila. Pero out of respect to them, lagay ninyo on record yung kanilang gustong sabihin. At sa notang yan, magpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral pagkatapos ng break po lamang salungatin yung mga sinasabi nitong mga kritiko ng Korte Suprema. Kasi minimislead nyo po ang taong bayan eh. Unang-una sabi nila, dahil daw sa ginawa ng Korte Suprema, nawala na daw yung transparency at accountability. Hindi po. Yung impeachment lang po ang pinigil. At bakit pinigil? Kasalanan nyo rin pong mga taga-kamare. Mali nga eh, palpak kayo. Bago sasabihin nyo, mali ang Supreme Court, kayo palpak eh. Ngayon pag sinabi, palpak.
nagagalit kayo. O, di ba? Dahil naging apat yung Magulo. At saka hindi malaman yung timeline. Mga sinasabi nila, mali daw yung timeline ng Korte Suprema. Oh. Tinatanong kayo kung ano yung timeline, di ba? Opo. Sabi nila, hindi kami sasagot. Yan ay internal matter. Wala kayong pakialam dyan. Walang pakialam. Di talo kayo. Patay. Ang yabang nyo sinasabi nila na wala daw yung transparency at accountability. Hindi naman po kayo pinipigil na magdemanda. Diba? I-demanda nyo si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Diba? Hindi naman po immune from suit ang Vice President. Sa aking paniniwala, ewan ko kung mali ako o tama Hindi naman ako legal luminary, hindi naman ako gumraduate sa One Ball University. Dalawa ang aking balls, hindi one ball. Oo. Grabe. Sabi nga nila, 3 pa nga Kaya noon, ipinusta ko yung isa kasi 3. Sobra-sobra. Anyway, bakit hindi nyo idemanda administratively? Pwede naman po. Pwede. Ang dami nyo pang paraan laban kay Vice President Sara Duterte. Walang sovereign immunity. Hindi katulad ng Pangulo, impeachment lamang. Nililin lang nyo yung taong bayan pambihira kayo. So, ano mong mangyayari dyan, attorney? Kasi ayaw nila Demanda makinig. nila habang hinihintay nila yung February 6, 2026. Hindi naman sinabing kahit kailan, wag na kayo mag-file ng impeachment. Lamang, hintayin niyo yung 1 year. At yung 1 year, nag-umpisa ng February 5. So 1 year from February 5 is February 6. Yan. Hindi po inamyendahan ng Korte Suprema ang konstitusyon. Wala pong sinabi ang Korte Suprema na wala sa konstitusyon o mga kaso na dati nang napagdesisyonan ng Korte Suprema. Noong pa. Mga precedents. Number 3, eto kabastusan ninyo Sasabihin nyo, dahil nga puro appointee ni Duterte. Kaya nanalo. Alam nyo, unang-una, hindi po kasalanan ni Pangulong Duterte na bumagsak sa kanyang termino ang maraming justices na nagretiro. Ano gusto nyo gawin? Huwag i-appoint. In-appoint niya kasi wala naman pwedeng mag-appoint Walang available. Yung iba ron, kilala ko personally. Hindi naman mga personal na tao ni President Duterte yun. Number 4, yung mismong ponente, si Senior Associate Justice Leonen, appointee po ni Pangulong Aquino III yun. Ayan pala Kasi this is how it goes, mga kasama. Hindi kasi marunong sa korte yung mga hindi abogado. Alam niyo po, hindi ko minamalit ang hindi abogado. Kasi ako, pagdating sa health ko, katulad niyan, sa Biyernes, magpapatingin ako sa doktor. Kasi, masakit yung puwet ko. Grabe tayo si attorney, Pwede ko i-google ano bang mga sanhi ng pagsakit ng puwet. Pero hindi ko gagamutin yung sarili ko. Pupunta pa rin ako sa doktor. Ganun din po ang sinasabi ko. Hindi kayo abogado, magbigay kayo ng opinion nyo, pero hindi ibig sabihin mas marunong pa kayo sa 13 justices. Ayun pala. Ganito po ang ginagawa niyan. Ang isang kaso, kapag yan ay for deliberation na, ina-assign po yan sa isa sa 15 mahistrado ng Korte Suprema for the writing of the decision. Ina-assign po yan. Ina-assign, okay. Yun ang tawag doon ay punente. Ang ginagawa po ng punente, gagawa po siya ng isang draft na para sa kanya, yun ang dapat maging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Yung draft na yon ay isi-circulate sa lahat ng justices. Ngayon, sila ay mag-deliberation. Ibig sabihin, pag-uusapan nila. Magpupulong sila, i-discuss niya. Bakit ba ito ang desisyon mo? Kasi ganon-ganon, ididepensahan niya yun. Magbibigay naman kanya-kanyang mga legal opinions yung mga ibang justices. Then, magbobotohan. Ito po ang nangyayari pagbotohan. Kung ikaw ay sang-ayon doon sa ginawa, in this case, ni Senior Associate Justice Leonen, you will give your assent. Assent. Papayag ka, concurring opinion.
magko-concur ka. Opo. Kung ayaw mo sa ginawa ng ponente, you will dissent. Ngayon, kung mas marami ang ayaw doon sa ginawa ni Senior Associate Justice Leonen, Oh. may isa sa mga, halimbawa, nagbotohan. Ang naging botohan ay 10-5. Okay. Isa doon sa 10 na hindi sumang-ayon doon sa ginawa ng ponente. Ang tawag doon ay ponensya. Ponensya. Siya ang gagawa ng majority opinion. Ayun. Yung ponensya na na-outvote, na hindi sinang-ayunan ng karamihan, magiging dissenting opinion. Ayun. Yan, okay. Ang nangyari rito, yung ponensya ang naging majority opinion. At walang nag-dissent. Ah, Kung kasi na-outvote si Mr. Justice Leonen, Okay. magiging dissenting opinion yung ponensya niya. Valencia. The mere fact na hindi naging dissenting opinion yon, ibig sabihin from the start, kahit siya ay hindi appointee ni Pangulong Duterte, ay sumang-ayon siya doon Sa sinabi. sang-ayon yung karamihan sa sinabi niya. Sa sinabi niya. Bagamat hindi siya maka-Duterte. Sapagkat yun po ang tama. Basahin niyo po more than 90 pages. Pagtiyagaan niyo kasi bago kayo kumuda. At kung hindi kayo abogado, kumuha kayo ng totoong legal luminary. Ngayon, eto panghuli na ito. Sinasabi nila, ba't bang yabang-yabang mo magbigay ng opinion sa impeachment na ito? Eto, sasabihin ko, hindi naman sa pagmamayabang. I am one of the few na lawyers na actually nag-prosecute ng impeachment. Konti lang po ang impeachment dito sa atin under the 87 Constitution. Yung kay Erap, yung kay Merceditas Gutierrez, yung kay Andy Bautista, yung impeachment ni Sereno hindi natuloy na-co-warrant to siya. Yung kay Renato Corona. Oh. Ako doon sa kay Andy Bautista at successfully na-impeach po namin si COMELEC Chairman Andy Bautista. Ako po yung complainant, ako na rin yung abogado. All University. Na-transmit po yung impeachment na yan sa Senate. Kaya lang nag-resign si Chairman Bautista. Kaya hindi natuloy. Naging mute and academic. Sabi nga nila kasi, nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi pa pala. Nagpapapatawa pa siya hanggang ngayon. Sabi niya, may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Ay. Oh my God! Oh my goodness. Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? Hindi po nyo pwedeng i-disregard. Ngayon, may nagsabi magbobotohan pa daw. Oh. In my humble opinion, even that, wag nyong dapat gawin. Bakit? Kapag nagbotohan ang Senado kung susundin o hindi ang Korte Suprema, it sends the message na optional ang pagsunod sa Korte Suprema. Oo nga. Hindi po ganun. Tama. Parang ganun nga. Paano? Kung ang boto ng karamihan ng senador ay tuloy, i-disregard nyo yung Korte Suprema. Hindi nyo Magagalit din pwedeng sila. gawin yan. Oo. Number 2, kahit na manalo yung no votes na no, wag ituloy, mali pa rin po yung gagawin nyo. Ito po ang dapat gawin ninyo in my humble opinion. Mag-convene kayo since na-convene na yung ang Senate as an impeachment court. Opo. Pasumpain nyo na rin yung mga bagong senador at senator judges. Then, since na-inform na naman pala kayo, in-acknowledge na-inform na by email yung Senate ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate President as presiding officer of the impeachment court should inform formally the members thereof, the senators judges, na mayroong desisyon ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction. Therefore, i-declare na niya na functus officio ang impeachment court. Yun, very orderly. Ngayon, kung may hihirit, hayaan nyo siya magdadaldal, bigyan nyo ng 15 minutes. Pero pagkatapos noon, hayaan mo magdaldal si Ontiveros, kung sino man dyan, si Tito Soto, then pagkatapos, tapos na. Wala rin namang magagawa yung daldal nila. Pero out of respect to them, lagay ninyo on record yung kanilang gustong sabihin. At sa notang yan, magpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral pagkatapos ng break po lamang salungatin yung mga sinasabi nitong mga kritiko ng Korte Suprema. Kasi
minimislead nyo po ang taong bayan eh. Unang-una sabi nila, dahil daw sa ginawa ng Korte Suprema, nawala na daw yung transparency at accountability. Hindi po. Yung impeachment lang po ang pinigil. At bakit pinigil? Kasalanan nyo rin pong mga taga-kamare. Mali nga eh, palpak kayo. Bago sasabihin nyo, mali ang Supreme Court, kayo palpak eh. Ngayon pag sinabi, palpak, nagagalit kayo. O, di ba? Dahil naging apat yung magulo. At saka hindi malaman yung timeline. Mga sinasabi nila, mali daw yung timeline ng Korte Suprema. Oh. Tinatanong kayo eh. Kung ano yung timeline, di ba? Opo. Sabi nila, hindi kami sasagot. Yan ay internal matter. Wala kayong pakialam dyan. Walang pakialam. Di talo kayo. Patay. Ang yabang nyo eh. Sinasabi nila na wala daw yung transparency at accountability. Hindi naman po kayo pinipigil na magdemanda. Diba? I-demanda nyo si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Diba? Hindi naman po immune from suit ang Vice President. Sa aking paniniwala, ewan ko kung mali ako o tama ha, hindi naman ako legal luminary, hindi naman ako gumraduate sa One Ball University. Dalawa ang aking balls, hindi one ball. Oo. Grabe. Sabi nga nila, tatlo pa nga eh, kaya noon ipinusta ko yung isa eh. Kasi tatlo, sobra-sobra. Anyway, bakit hindi nyo idemanda administratively? Pwede naman po. Pwede. Ang dami nyo pang paraan laban kay Vice President Sara Duterte. Walang sovereign immunity. Hindi katulad ng Pangulo, impeachment lamang. Nililin lang nyo yung taong bayan eh. Pambihira kayo. So, ano mong mangyayari dyan, attorney? Kasi ayaw nila Demanda makinig. nila habang hinihintay nila yung February 6, 2026. Hindi naman sinabing kahit kailan, wag na kayo mag-file ng impeachment. Lamang, hintayin niyo yung 1 year. At yung 1 year, nag-umpisa ng February 5. So 1 year from February 5 is February 6. Yan. Hindi po inamyendahan ng Korte Suprema ang konstitusyon. Wala pong sinabi ang Korte Suprema na wala sa konstitusyon o mga kaso na dati nang napagdesisyonan ng Korte Suprema. Noong pa. Mga precedents. Number 3, eto kabastusan ninyo ha. Sasabihin nyo, dahil nga puro appointee ni Duterte. Kaya nanalo. Alam nyo, unang-una, hindi po kasalanan ni Pangulong Duterte na bumagsak sa kanyang termino ang maraming justices na nagretiro. Ano gusto nyo gawin? Huwag i-appoint. In-appoint niya kasi wala naman pwedeng mag-appoint eh. Walang available. Yung iba ron kilala ko personally, hindi naman mga personal na tao ni President Duterte yun. Number 4, yung mismong ponente, si Senior Associate Justice Leonen, appointee po ni Pangulong Aquino III yun. Ayan pala eh. Kasi this is how it goes mga kasama. Hindi kasi marunong sa korte yung mga hindi abogado. Alam niyo po, hindi ko minamalit ng hindi abogado. Kasi ako, pagdating sa health ko, katulad niyan, sa Biyernes, magpapatingin ako sa doktor. Kasi, masakit yung puwet ko. Grabe tayo si attorney, Pwede ko i-google ano bang mga sanhi ng pagsakit ng puwet. Pero hindi ko gagamutin yung sarili ko. Pupunta pa rin ako sa doktor. Ganun din po ang sinasabi ko. Hindi kayo abogado, magbigay kayo ng opinion nyo, pero hindi ibig sabihin mas marunong pa kayo sa 13 justices. Ayun pala. Ganito po ang ginagawa niyan. Ang isang kaso, kapag yan ay for deliberation na, ina-assign po yan sa isa sa 15 mahistrado ng Korte Suprema for the writing of the decision. Ina-assign po yan. Ina-assign, okay. Iyon ang tawag doon ay punente. Ang ginagawa po ng punente, gagawa po siya ng isang draft na para sa kanya, yun ang dapat maging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Yung draft na yon ay isi-circulate sa lahat ng justices. Ngayon, sila ay mag-deliberation. Ibig sabihin, pag-uusapan nila. Magpupulong sila, i-discuss niya
bakit ba ito ang desisyon mo? Kasi ganon-ganon, ididepensahan niya yun. Opo, Magbibigay naman kanya-kanyang mga legal opinions yung mga ibang justices. Yung marunong. Then, magbobotohan. Ito po ang nangyayari pagbotohan. Kung ikaw ay sang-ayon doon sa ginawa, in this case, ni Senior Associate Justice Leoned, Opo. you will give your assent. Oo, assent. Papayag ka, concurring opinion. Magko-concur ka. Opo. Kung ayaw mo sa ginawa ng ponente, you will dissent. Ngayon, kung mas marami ang ayaw doon sa ginawa ni Senior Associate Justice Leonen, may isa sa mga, halimbawa, nagbotohan. Ang naging botohan ay 10-5. Okay. Isa doon sa 10 na hindi sumang-ayon doon sa ginawa ng ponente. Ang tawag doon ay ponensya. Ponensya. Siya ang gagawa ng majority opinion. Ayun. Yung ponensya na na-outvote, na hindi sinang-ayunan ng karamihan, magiging dissenting opinion. Ayun. Yan, okay. Ang nangyari rito, yung ponensya ang naging majority opinion. At walang nag-dissent. Kung kasi na-outvote si Mr. Justice Leonen, magiging dissenting opinion yung ponensya niya. The mere fact na hindi naging dissenting opinion yon, ibig sabihin from the start, kahit siya ay hindi appointee ni Pangulong Duterte, ay sumang-ayon siya doon sa sinabi. Sang-ayon yung karamihan sa sinabi niya. Bagamat hindi siya maka-Duterte. Sapagkat yun po ang tama. Basahin niyo po more than 90 pages. Pagtiyagaan niyo kasi bago kayo kumuda. At kung hindi kayo abogado, kumuha kayo ng totoong legal luminary. Ngayon, eto panghuli na ito. Sinasabi nila, ba't bang yabang-yabang mo magbigay ng opinion sa impeachment na ito? Eto, sasabihin ko, hindi naman sa pagmamayabang. I am one of the few na lawyers na actually nag-prosecute ng impeachment. Kokonti lang po ang impeachment dito sa atin under the 87 Constitution. Yung kay Erap, yung kay Merceditas Gutierrez, yung kay Andy Bautista, yung impeachment ni Sereno hindi natuloy na-co-warrant to siya. Yung kay Renato Corona. Ako doon sa kay Andy Bautista at successfully na-impeach po namin si COMELEC Chairman Andy Bautista. Ako po yung complainant, ako na rin yung abogado. Na-transmit po yung impeachment na yan sa Senate. Kaya lang nag-resign si Chairman Bautista kaya hindi natuloy. Naging moot and academic. Sabi nga nila mute and epidemic. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!